Sila dito ang nakakakilala sa CPP, NPA, NDF. Yun. Medyo. Mga NPA, sino na ang nakarinig tungkol sa NPA? Okay. Sino ang may alam tungkol sa mga kaibigan natin dyan sa bandang dulo, sa may hulo? Yan. Yan yung mga tawag nila dati, yung mga kaibigan natin dyan. Yan. Yun ang tawag, nung nasa Bliss ako nun eh. Nasabihan ako, ma'am, huwag kang masyadong pumunta sa may hulo, may mga kaibigan tayo dyan. Yun na lang ako dati. Sino kaibigan? Sabi ko. Basta ma'am, dyan ka lang, huwag kang lalayo. Okay. So technically, ito yung objectives niya. Kita niyo ba sa likod? Pero sabihin ko pa rin sa inyo it is to impart to the participants the policies and programs of the government and institutionalizing the whole of government approach. Ngayon kasi, dati, pagdating sa kinakalaban natin ang mga armadong grupo, military or police lang yan. Diba? Hindi kasama yung mga civilian. Walang pakialam si DOLE, walang pakialam si DSWD, walang kinalaman si DTI. Pero ngayon, dahil dyan sa EO70, lahat ng government agencies mandated to be in the whole of government. Kasi hindi lang military problem pagdating sa komunismo. Lahat yan dapat all-in-one ng buong gobyerno lumalaban sa mga kalaban. Now, etong sinasabi niya, to synchronize the utilization of the government as instrumentalities of power. Ang hahaba ng mga salita niya, di ba? Pero ang ibig sabihin lang nito, pagsasabay-sabayin ang lahat ng mga palakad ng gobyerno para kumalaban sa kaaway natin. Okay? And ito, lastly, to enjoin everyone to support NTF-ELCAC. Everyone, meaning, hindi lang kami na nasa gobyerno, hindi lang kayo na nasa Reserve Command, hindi lang yung AFP at PNP, lahat ng tao, kailangan suportahan si NTF-ELCAC. So next slide tayo. Ito yun. Ito yung basis for the creation of the task force, Executive Order number 70 na sinign ni former President Duterte noong December 2018. Ayan. Aside from the whole of government, whole of nation ang approach niya for the attainment of inclusive and sustainable peace. Pangkalahatan at sustainable. And to prioritize and harmonize the delivery of basic services. Hindi yung kanya-kanyang lakad ang bawat ahensya ng gobyerno, magkakasama dapat. Or yung mga, kung sino ang karapat-dapat na nandun sa ground, dito, sa atin, na gumagalaw. Okay? Para ma-deliver ang basic services. Pa-training, yung mga paayuda, yung mga para sa mga co-op, yan. Tsaka pa-employment, yan. Sabay-sabay dapat. Okay? Especially sa conflict-affected areas and vulnerable communities. So, next slide. Ito ang composition and organization niya. Mapapansin nyo, hindi lang hindi lang AFP, PNP. Lahat siya. May finance, Department of National Defense, na kasama tayo, si Agrarian Reform, si Budget and Management, si DepEd, Education, Department of Agriculture, si NEDA, si Peace, yung dating and Unity, yun, si OPAPRO. Ano nga kasing pangalan ng dating opisina nila? OPAP, yan. Tapos si TESDA, para sa mga skills training natin.
Si OPA IPs, hindi ako sure kung sino to. Tapos si DPWH sa mga daan natin, mga farm-to-market roads. Si DILG sa local government. Si Mayor, yung mga barangay, isama yan. Si DSWD, si Justice, si Communications ng Presidente, kami, si AFP, si PNP, si ano to, NCIP, sa mga IPs, sa mga indigenous peoples. Meron tayong mga indigenous peoples dito sa Bataan, di ba? So under sila dito. At may private sector. Okay? So, whole of nation, whole of government. So next slide tayo. Ngayon, si mismong task force may 12 lines of effort para tapatan yung programa ng Communist Party of the Philippines. 10 ba yun na 12? 12 din. So tinapatan niya. May 12 programs si Communist Party of the Philippines. Si LCAC gumawa din ng 12 lines of effort para tapatan yung programa ng CPP na yon. May local government empowerment, may situational awareness and knowledge management. Ang head dito, ang ICA. Pero since nasa security sector kayo, kasama kayo dito. Legal, strategic communications, basic services, livelihood and poverty, infrastructure and resource management, ito, peace, law enforcement and development, kasama din kayo dito. Localized peace engagement, technically TND, AFP, DILG. Include and amnesty, sectoral unification, capacity building and empowerment, and international engagement. Hindi lang tayo pang domestic, pang international din tayo. So ito, DFA yung head, yung mga grupo kasi ng CPP, nandun din kasi sila sa abroad, especially sa UN. So, kina-counter din natin sila doon sa area na yon. Sa US, lalo na, ang ingay-ingay nila doon. Sa UK, sa Canada, sa Australia, nag-iingay sila doon para sa issues natin dito sa Pilipinas. Na wala namang kinalaman yung mga gobyerno doon, pero nakikigulo sila para sabihin na, uy, pansinin nyo ang Pilipinas, ito daw ang nangyayari. Maraming human rights abuses. Okay? Sila yung nag-iingay sa international. So, may international engagement.